po, ang gagawin natin ngayon ng network cabling. Ang unang gagawin ay babalatan natin yung ating wire. Pagkatapos balatan ay pwede nating start i-untwist ito at para mas madali ang paglalagay ng connector ay atin itong itutuwid na tuwid. Dahan-dahan lang sa pag-untwist ng wire, siguraduhin na hindi masisira yung ating mismong wire. Ang unang gagawin natin ay straight through cable. Magpa-flash ako sa screen dito ng pattern na ating gagayahin. Para sa mas mabilis na pag-attach ng connector, siguraduhin na pantay-pantay lahat ng bawat wire. At kapag nasiguro na natin na pantay na yung ating mga wire, ay pwede natin itong ipasok sa RJ45 connector. Ayan nga makikita, kailangan pino na pino ang pagputol sa bawat wire at talagang pantay na pantay para mas madali ang. At sa pag-attach, siguraduhin na nakapasok din yung kulay blue na cable do sa RJ45 connector. Ang advisable length na may iwan ng ating mga wire ay 1/2 inch lamang. Kapag na-double check mo na talaga na ayos na, pwede mo nang i-crimp. Ingatan na wag mo over-crimp ang ating cable. At ngayon naman, ang ginagawa ko naman dito ay crossover. Magpa-flash ulit ako sa screen ng pattern na pwede nating gayahin. Parehas lang ang proseso nito sa straight through, pero ang pinagkaiba ay magkaiba yung pattern ng magkabilang dulo. Kailangan sigurado na pantay ang lahat ng wire para sa mas mabilis na proseso ng pagko-connect ng RJ45. Pagtapos ay pwede na natin itest yung ating mga cable na ginawa. Maaari tayong gumamit ng LAN tester at saka itong pagkakabit sa ating mismong router. At pag nagana ito, congratulations, nakagawa ka na ng network cabling. Hello po, ngayon naman ay wired LAN configuration. Una ay mapunta tayo sa control panel, then network and internet, then change adapter settings. Right click Ethernet, then properties. Pindutin yung IPv4 properties, tas use the following IP address at mag-input ka ng unique IP na iyong preferred. Tas pindutin lang yung subnet mask, then okay. Punta sa PC2, gawin ulit control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter settings, right click properties, then IPv4 address. Take note na dapat magkaibang IP address ang gagamitin mo sa dalawang device. Pindot lang ulit ang subnet mask, then okay, then close. Para ma-check ang ating network connectivity, mapunta tayo sa command prompt or CMD. Then type ping, tsaka yung IP nung isang PC na iyong pinaglagyan, tas hintayin. Then check dun sa isa pang PC, type ping ulit, tas IP nung isang PC, and enter. At dun na tayo nagtatapos. Hello po, gagawin naman natin ngayon ay wireless LAN configuration. Ang unang gagawin ay mapunta tayo sa control panel, network and internet, network and sharing center, tapos change advanced adapter settings. Tapos ito turn on natin ang network discovery ng ating PC para maging visible siya sa kabilang PC. Pupunta muna tayo sa control panel, tapos network and internet, tapos network and sharing center. Tapos pindutin naman natin yung change adapter settings, tapos right click yung Wi-Fi, tapos properties. Then yung IPv4, tapos properties. Tapos use the following IP address. Ngayon ilalagay mo yung unique IP address na iyong preferred. At maglalagay rin tayo ng default gateway at saka preferred DNS tsaka alternate DNS server. Take note, dapat magkaiba ang preferred tsaka alternate DNS server. After mo, once done, click OK, tapos OK. Ayun, mapunta ka sa kabilang PC at ulitin mo lahat ng steps na ginawa natin. Pero ngayon, parehas dapat ang IP address, subnet mask, default gateway, preferred and alternate DNS server sa kabilang PC. Again, para matas ang network connectivity, command prompt, tapos ping ulit tayo. Nag-IP config all muna ako para makita kung napalitan ba talaga yung sinet nating IP. Tapos makikita, ayan nga, napalitan na siya. Tapos, pwede na tayo mag-ping, tas yung IPv4 ng ating PC. Tapos, punta tayo dito sa network.
Tapos, makikita natin yung kabilang PC na ating kinonect dito sa isang PC. So, ayan, visible siya. At dun na nagtatapos. Hello po, ang gagawin naman natin ngayon ay printer and file sharing. Mapunta muna tayo sa control panel, then mapunta tayo network and internet, network and sharing center, tapos change advanced settings. Ngayon, ito turn on natin lahat ng ating kailangan i-turn on tulad ng file and sharing, turn off password, tas turn on network discovery. Pagkatapos, ay pwede natin i-save changes ito. Pagkatapos, ay mapunta tayo at magawa na ng panibagong folder na gusto natin i-share. Ngayon, nagawa ako ng panibagong document na pwede natin gamitin as test print. Ilalagay ko ang document nito dito sa ating folder na gustong i-share dito sa kabilang PC. Pero bago yan, kailangan maging shareable ang ating folder. Right-click, property, sharing, share, tas i-type I, everyone, tas add. Palitan yung permission ng read and write. Tapos, okay, close. Advanced sharing tayo, tas share this folder permissions. Tas i-allow lahat ng permissions dun sa everyone. Apply, then okay, and close. Ngayon naman yung installation of printer. Punta sa control panel, view device and printers. Printers and scanners, tapos add device. Kapag hindi mahanap ang device, gayahin ang ginawa ko. Add manually, tapos pindutin yung add a local printer. Next, tapos pindutin yung printer na iyong gustong i-add, tapos next. Tapos, pwede tayo mag-print ng test page para sigurado naka-install na successfully yung ating printer. Tapos ngayon, pupunta tayo sa kabilang PC, create shortcut, tapos backslash, tapos pangalan ng kabilang PC. Ngayon, pwede natin itong buksan, tapos yan, nakikita natin yung file na ginawa natin kanina doon sa kabilang PC. Ngayon, para ma-share ang printer, punta ulit tayo control panel, view device and printers, right-click yung printer, tas printer properties, sharing. Siguraduhin na naka-check yung share this printer, tas okay and close. Ngayon, magte-test print tayo ng file mula sa PC1, ipiprint natin sa PC2, gamit yung printer na in-install kanina. Ayan, successful.